Ba't ninyo idadamay kami na hindi man po kami mga fake news peddlers? Ang iniimbestigahan po yung mga fake news peddlers. Sa tingin ng committee ng TRICOM, ang marami sa mga fake news peddlers galing sa hanay ng mga kakampi ninyo. Malinaw yon. At ngayon, kung totoo, hindi sila fake news, bakit hindi nila harapin? Bakit sila umiiwas? Kung lahat naman totoo ang kanilang mga sinasabi. Ang problema po, hindi nila kaya kasi na ipaliwanag yung mga pinapakalat nila na fake news. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi mga kababayan ni Senator Bato, dapat daw na imbestigahan ng TRICOM yung mga pagpapalaganap, yung proliferation ng fake news. Hindi niya yung mga DDS vloggers, kundi yung pagkalap ng fake news. Kaya nga po inimbita yung mga DDS vloggers kasi karamayan sa kanila, fake news peddlers. Talaga ito si Bato, patawa po. Bato to TRICOM, probe proliferation of fake news, not DDS vloggers. Paano not DDS vloggers? Sila nga na mga DDS vloggers ang nakatrigger nito. Wala sanang investigasyon. Parang ito yung case mga kababayan ng pagpaimbestiga sa SMNI. Bakit inimbestiga? At napasok sa trouble yung SMNI. Ayaw tumigil po sa mga pagpapakalat ng mga black propaganda at fake news. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa nila. Black propaganda po, pag pinakinggan mo talagang iba yung kanilang pananaw kasi po. Pananaw ng kulto. Ganon din mga kababayan, itong mga DDS vloggers, baliktad po ang belief nila. Ang belief nila, ang pinakang magaling na leader, si Digong, ibaliktad po mga kababayan, siyang pinaka-worst. Kaya nga po, humiwalay po tayo. Akala natin, kasi inis na inis ang karamihan sa more than 30 years na pamamahala ng mga dilawan po dito sa ating bansa. Napunta tayo sa hybrid dilawan, mas malala pa pala. You see, yung mga dilawan ngayon, medyo lumaylo na po. Kaya nga yung ibang mga dilawan, mga kababayan, kalyado na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, yung dating ka-unity, ito na ngayon, the worst enemy. Dahil mga kababayan sa pag-ambisyon. Masama kasi po yung personal na interest lang, hindi yung interest ng ating mga mamamayang Pilipino. So ito ngayon ang sinasabi ni Bato de la Rosa. Malabo po, yung mga mga statements mo, sablay. Yan sabi ni Bato. Sabi po ni Bato, it's high time anya that TRICOM should ensure that its inquiry is free from politics. Kayo lang naman po ang nagsasabing laging may politika. Pero sa totoo lang, lagi man talagang may politika. Kasi dito sa pagpapalagana po ng mga fake news, politika po ang nasa likod. Kaya nga po kayo isang politiko na suportado ng mga DDS vloggers. Kaya kayo nagagalit. Kasi na-target ng investigation ng TRICOM ang karamihan na in-invite mga DDS. Pero may isa ring kakamping, si Attorney Enzo Recto. Kaya lang po, ang karamihan kasi sa mga nagpapakalat na mga propaganda at fake news, galing sa inyong hanay. Kaya sila in-invite para i-defend nila yung kanilang mga pagpapakalat ng fake news. Alangan man kami yung invite na hindi man kami nag-fake news. Ang topic po doon at objective, tuldukan ang pagkalat ng fake news. Lalo yung pinapakalat na ang nagpupondo po, China. Diba? Yun ang malala mga kababayan kasi nakataya na yung sovereignty ng ating bansa. Magkakawatak-watak dahil sa pandalason sa isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Divide and conquer ang ina-apply po ng China. Hindi ko sinabing fully aware itong mga DDS vloggers na funded sila. Malamang yung iba dyan, hindi nila alam, ginagamit sila ng foreign actor
Malalim po maglaro ang China. Or possibly through fronts. May mga front organizations po at mga politiko. Ang akala nila, ang sumusuporta sa kanila, isang politiko, local politician or national politician lang kasi barkada nila. Yun pala, yung mismong politiko o leader nila na sinusuport, pinupunduhan. Yun ang problema. So yung vlogger na nagpapakalat ng fake news, di niya alam na nagagamit siya. Pero tingin natin mga kababayan, karamihan aware. Kaya lang, sabi nga doon sa mga lumabas sa investigasyon, naging mga mercenaries na kasi dahil sa pangangailangan. Hindi na tinitingnan yung interes ng ating bansa. Na-brainwash sila, pinaniwala, yung mga Chinese, nakikipagkaibigan sa atin, maganda yung intensyon. May mga Chinese naman talaga pong wala mang masamang intensyon. Kaya lang ito pong mga Chinese na ginagamit ng Chinese government. Yun ang problema. Sabi dito ni Bato, kasi kung interesado talaga sila na bibigyan ng solusyon, yung sinasabi nilang fake news or what, kung ano talaga yung objective ng kanilang investigasyon, kung ito hindi panggigipit sa mga vloggers na critical to the administration, ay dapat imbitahan nila lahat-lahat, pati na yung mga vloggers na favoring the administration. Gusto pa ninyong mandamay? Ba't ninyo idadamay kami na hindi man po kami mga fake news peddlers? Ang iniimbestigahan po yung mga fake news peddlers. Sa tingin ng committee ng TRICOM, ang marami sa mga fake news peddlers galing sa hanay ng mga kakampi ninyo. Malinaw yon. At ngayon, kung totoo, hindi sila fake news, bakit hindi nila harapin? Bakit sila umiiwas? Kung lahat naman totoo ang kanilang mga sinasabi. Ang problema po, hindi nila kaya kasi na ipaliwanag yung mga pinapakalat nila na fake news. Malinaw po. Pag ikaw ay takot tumarap sa ganitong inquiry, ang ibig sabihin, you are guilty of the accusations na peddler sila ng fake news. Parang yung ating vice presidente, sabi unbothered. Kung wala siya itinatago ng katotohanan, kasi sabi niya unbothered, kailangan humarap siya sa impeachment trial. Gustong ipatigil. You see? Mamaya, babalikan natin yan. Dito muna tayo kay Bato. Lahat dapat fair. Lahat dapat iimbitahan nila para magkaalaman kung talagang ito'y in aid of legislation. Nagsalita yung fair. Kumusta naman yung investigasyon ninyo doon sa Pulburon? Fair ba yun? Bakit hindi na naipagpatuloy? Biglang nawala lang, natapos na lang yung investigasyon. Walang pinuntahan na maayos. Ang nangyari kasi, mga kababayan, kaya tinigil na lang ni Bato. Imbes na masira yung ating Pangulo, na clear. Hindi umobra yung testigo. Yung objective sana, guluhin, gatungan yung EDSA People Power. Si Jonathan Morales, kaya si Jonathan Morales, walang tigil sa propaganda, kasama doon sa mga inimbita ng TRICOM, tumakbo pa Korte Suprema. You see? Sabi si Ini de la Rosa, pero kung makasiroin sila sa mga Duterte vloggers, mga DDS vloggers, then halatang that would be investigation in aid of persecution of the DDS vloggers. Paano naging persecution yun? Pinapaliwanag nga sila, maswerte nga sila na naimbita para mabigyan ng due process sa mga akusasyon na peddler sila ng fake news. Di ba? May due process palagi. Tinatanong. Yung panahon ninyo, walang tanong-tanong. Kung mga na-EJK, walang due process. You see? Kaya nga kayo, ayaw din ninyo na iniimbita kayo ng Congress, ayaw ninyo, nirarason ninyo parliamentary courtesy. Kaya ganun din ang ginagawa nitong mga umiiwas, nitong mga DDS vloggers. Pag ang tao kasi umiiwas sa mga pagtatanong, ang ibig sabihin niyan, may tinatago, guilty. Flight is a sign of guilt. Pag tumatakas po tulad ni Attorney Harry Roque, abogado siya, hindi niya kayang sagutin yung mga congressmen. Marami doon, hindi man po abogado. Kaya lang po, kahit ka abogado, pag sinungaling ka, mahuli ka sa sarili mong bibig.
Kaya umiiwas si Atty. Harry Roque. Ito din, ganun din itong mga DDS vloggers. Kaya nagpasaklulo sa Supreme Court. Ganun din si Sara Duterte. Nasabi, unbothered siya. Mas masakit pa daw mawala ng jowa, iwalayan ng jowa, kaysa sa impeachment. Pero ngayon po, ayun. Kaya tama itong statement, mga kababayan ng mga congressmen. Sabi po ni Tingog Party List, Representative Jude Asidre, delaying tactics niya yung ginagawa nitong si Sara. Sabi po niya, if Vice President Sara Duterte has done nothing wrong, why is she so afraid of the truth? Yan ang tanong ni Asidre po. Sabi dito sa balita ng Bulletin, Manila Bulletin, for Asidre, stopping the impeachment process through the High Court only raises more doubts, as he asserted that transparency is fundamental in any democratic government. The lawmaker also recalled that it was not the first time Duterte attempted to suppress scrutiny over her actions. During a congressional hearing last year, it was discovered that her office tried to prevent the Commission on Audit from releasing findings on her controversial usage of 125 million pesos na confidential funds. Now, she is using the same playbook on her impending impeachment trial, sabi po ni Asidre. This pattern niya is alarming. First, she tried to block COA's report. Now, she wants to stop Congress from doing its job. What exactly is she trying to hide? Yun ang tanong ng congressman. Sabi naman po nila Congressman San Juan City Representative Isabel Zamora, one of the House prosecutors, na ang kampuan niya ng mga Duterte only employing delaying tactics, something that defense lawyers are known for. Sabi niya, in any case you will always have the other party or one or both parties filing dilatory tactics. I had the privilege of appearing in court in many instances, and you will always have parties doing that, delaying the case, sabi po ni Zamora. Or, if one does not have a case, then they will file such petitions for certiorari or review to go all the way up to the Supreme Court, if only to prolong the process. Paliwanag pa niya. Pero tiwala po si Zamora na that the Supreme Court justices will see through such ploys and ultimately rule in favor, and as a result, push through with this political exercise, yung impeachment trial po. Yun din yung ating paniwala. Sabi nga, kahit anong haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Tama po? Kinuha na ni Sara yung mga pinakang matitinding mga defense lawyers niya. Ayan po yung mga abogado ni Sara. Una, yung tatay niya. Tapos si Sheila Sison, a lawyer at Fortun Narbasa in Salazar Law Firm. She took her undergraduate degree from the University of the Philippines, Los Baños, and earned a Bachelor of Laws from San Sebastian College of Law, Recoletos. Matindi po ang credentials nito. Professional experience. Class valedictorian po siya. Bachelor of Laws, class valedictorian. San Sebastian College, Recoletos, Manila. Professional experience, partner Fortun Narbasa in Salazar Law, specializes in criminal litigation, civil litigation, family law, appellate practice, labor law, mining law, incorporate law, lead counsel in multiple Sandigan Bayan cases, firm's lawyer of the year, 4-time consecutive awardee, member Philippine Dispute Resolution Center, fellow in poetry, Ateneo de Manila University Writers Workshop, practice areas, family and states, labor law, litigation and dispute resolution, projects, mining and natural resources. Tapos, Lucas Carpio Jr., currently a managing partner at Carpio and Bello Law Offices, father-in-law ni Sara Duterte. Yan pala yung tatay ng asawa ni Sara.
Philip Fortun, founding partner ng Fortun Arbasa in Salazar Law Firm. Graduated from University of the Philippines starting from secondary school until securing his Bachelor of Laws degree. Mga kilalang abogado, mga sikat na abogado at magagaling. Ngayon lang, mga kababayan, pag ang kliyente sinungaling po at guilty, wala. Kahit abogadong triple di kampanaryo, hindi kampanilya, kampanaryo, wala, hindi yan uubra po. Sentensyado. Convicted. O, di ba? Bakit ko nasabi? Sabi ka ng pinakang matalinong tao sa buong mundo, si King Solomon, na ang wisdom niya galing sa ating Panginoong Diyos, Ama sa langit. Yan sa Proverbs 19 verse 5. A false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. Pag ang defensa mo doon sa kwento mo, sa narrative mo, lahat kasinungalingan tulad ng Mary Grace Piatos na non-existent. Kokoy Villamin, wala man pong mga birth certificate. Ang dami niya. At ang nag-provide ng ebidensya, yung opisina mismo ni Sara, yung mga tao niya. Sa pagmamadali, mga kababayan, malamang 100% po, convicted si Sara sa impeachment trial ng Senado. Lalo pa kung halimbawa ang trial after election na, may bagong dapat matalo yung mga kaalyado niyang senador na pwedeng i-acquit siya dahil sa barkada. Alam na ninyo kung sino-sino. Kaya hindi obra po yung mga magagaling na abogado pag ang kliyente po sinungaling. Sabi yan ni King Solomon, si Sara Duterte po, matapos na magbanta, no joke yung sabi. Tapos, nung magpa-press con po, wala man na niya akong sinabi. Di man na niya akong nagbanta. Sila man lang niya nagsabi niya. Recorded po. Buong mundo nakapanood na nangontrata na siya ng papatay sa ating Pangulo. At no joke. Pati si Lisa, si Martin Romualdez, ganon katindi. Hindi obra dito. Mga kababayan, yun ang laman ng first articles of impeachment, yung pagbabanta. Malinawan sabi ni King Solomon, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. Ano pa sabi sa Proverbs 12:17? Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness utters deceit. Uling-uli po si Mary Grace Piatos. Natagpuan ko si Mary Grace doon sa Baguio. Si Piatos hindi pa. Pinagana pa. Hanggang ngayon. Pero sabi ni Bato, marami niya yan sa Davao. Pumuntaan niya kayo. Bakit walang Piatos? Mary Grace Piatos na nakarehistro ba to? Ito talaga si Senator Bato. Hindi uubra po. Kahit di kampanaryo, triple pang di kampanaryo ang abogado ninyo. Pag sinungaling ang... di ba? Kaya nga, iwas pusit po. Sabi unbothered, pagkatapos gustong ipatigil yung impeachment trial. Baligtad po ang mga pinagsasabi sa kanyang mga aksyon. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office.
At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.